Kasunod ng marahas na protesta ng mga galit sa korap, tinanggal na ang ilang allowance at benefits sa mga kongresista sa Indonesia. Nagpaalala naman ang ating pamahalaan sa mga Pinoy doon na maging alerto. Narito ang Frontline News Abroad. Sinilaban ng mga relihista ang Regional Parliament Building na yan sa Makassar City sa South Sulawesi Province sa Indonesia. Isa lang yan sa mga building na sinunog ng mga nagpoprotesta nitong mga nakaraang araw. Sa Jakarta naman pati government vehicles at mga police mobile sinunog. Sinunog din ang isang bus station. Bukod dyan, pinuntira rin ng mga relihista ang bahay ng ilang politiko. Nilooban ng mga bahay at tinangay ang mga gamit. 5 tao na ang napapabalitang nasawi sa mga protesta sa Indonesia. Nagsimula yan nang umalma ang mga tao sa sobra-sobrang bonus umano na natatanggap ng halos 600 miyembro ng House of Representatives. Mula pa raw noong nakaraang taon, may 50 million rupiah o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ang natatanggap ng mga kongresista. 10 beses daw na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang mga protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang 21-year-old na delivery rider. Una nang nanawagan si Indonesian President Prabowo Subianto sa publiko na kumalma at magtiwala sa kanyang pamumuno. Pero hindi pa rin humupa ang tensyon. Sa ngayon, tinanggal na ang ilang allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. Nagpaabot naman ng suporta ang grupong bayan sa mga nagprotesta. Git nila nag-e-echo o pareho lang daw tayo ng sitwasyon sa Indonesia pagdating sa korupsyon at kawalan ng pananagutan. Nagpaalala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino roon na manatili sa kanilang tirahan at umiwas sa mga maraming tao sa gitna ng gulo. Sa ngayon, wala naman daw Pinoy na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Okay po, napakatindi po ng rally sa Indonesia, no? Sumusunog po sila tapos talagang suportado po sila ng lahat ng kanilang mamayan doon para lang matigil itong corruption sa kanila. Ganun po katindi mga kababayan ang pigil ng corruption sa kanilang bansa. Kaya ang iba't ibang bansa mga babayan, sobrang asinso talaga. Dahil nga, takot sila sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, kapag nagrarally sila doon, talaga may mga bayag talaga. Diba? Kayang-kaya po nila magbuwis ng buhay para sa kanilang pinaglalaban. Ang kaibahan naman dito sa Pilipinas, matatapang naman sila mga kababayan. Kaya lang hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Yung tapang nila kapag binubomba ng tubig dito ay umaatras agad. Diba? Hindi katulad talaga sa ibang bansa na handang magbuwis ng buhay para lang matupad ang kanilang pinaglalaban. Katulad nga dyan, sa nangyari dyan sa Indonesia. Diba? Tinigil na agad yung mga benepisyo ng mga congressman nila. Dapat, sino ba yung mga dyan na malalakas na mag-rally? Gayahin nyo yan. Hanggang sa masuportahan kayo ng taong bayan para matigil na po ang korupsyon dito sa Pilipinas. Dahil mahina ang inyong grupo, hindi kayo pinapaniwalaan ng mga magnanakaw dito sa Pilipinas, kaya buhay na buhay ang kanilang pamilya. Ang kanilang mga kabit, anak. Di ba? Walang katakot-takot, walang pakundangan sa pagnanakaw. Kasi nga, hindi kayo pinapaniwalaan. Ha? Tinan mo nangyayari ngayon sa atin. Sino bang nakikinabang ng mga magnanakaw na yan? Di ba kanilang anak? Ang gagara ng kanilang mga kasuotan. Di ba? Ang gaganda ng kanilang mga ang sasarap ng kanilang mapagkain, ang gaganda ng kanilang mga sasakyan. Nasaan sila? Nasa abroad, wala sa Pilipinas. Sa Pilipinas sila magnanakaw, yung kanilang mga anak sa iba't ibang bansa pinag-aaral. Simple lang po yun. Wala po sila pagmamahal sa Pilipinas. Ang mahal po nila
ang pagnanakaw nila. Ganun lang po yung kasimple mga babayan kung bakit itong mga magnanakaw na to ay patuloy po sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Kung ang nangyayari dyan sa Indonesia ay katulad dito sa Pilipinas, maniwala kayo sa hindi, matatakot po sila yung kayang-kaya nila sunugin, di ba? Kayang-kaya nila birahin yung mga nanagasan ng mga tao dyan sa rally. Halimbawa, pulis, di ba? Nakita nyo naman. Sinagasaan yung delivery rider. Kayang-kaya nila baliktarin yung sasakyan. Diba? Sa sobrang dami nila. Wala silang katakot-takot mga babayan. Talagang matatakot po yung mga magnanakaw dito sa atin. Maniwala po kayo at talagang matitigil po ang korupsyon dito. Dito hindi yan matitigil. Makakapal ang mukha dito ng mga politiko natin. Kasi suportado sila. Ipag-plugin na natin na marami sila sindikato sa pagnanakaw. Pero siyempre ang taong bayan dapat ang malakas at nasusunod. Di ba? Hindi dapat kung sino-sino lang mga kababayan. Kaya sana Mr. President maparusahan po itong mga kontraktor na ito, itong mga nakikipagsabuatan sa DPWH, itong mga nasasangkot ng mga politiko. Parusahan nyo po yun, kasuhan nyo po yun, diba? Ikulong nyo, katulad nung nangyari kay kahit katulad lang nung nangyari kay Aquino, pinakulong 3 senador. Tapos siyempre kailangan din mas matindi ma-blacklisted itong mga DPWH. Sa bagay, nariyan na po ito si Benz Station. Mangyayari na po yun mga babayan. Marami po ang humahanga dito kay Benz Station, kaya abangan na po natin itong mga susunod dyan na mga mangyayari. Kaabang-abang talaga yan. Alright. Siyempre, sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa ating channel, libre lang po yun. At paki-like na rin at share dito sa ating channel. Mabuhay ang bagong Pilipinas!